Matatanggap muli ng Pilipinas ang pinakabagong high-capacity warship mula sa South Korea sa unang bahagi ng 2025. Sa puso ng Maynila, kung saan pinakamalakas ang tibok ng pulso ng bansa, sumabit sa hangin ang pakiramdam ng pag-asa. Isang malutong na umaga noong unang bahagi ng 2025, at ang Philippine Navy ay nakatayo sa bingit ng isang makasaysayang sandali ng pagdating ng mga unang unit ng HCC Negatibo 3000, 100 corvette variant, isang kakilakilabot na karagdagan sa maritime arsenal nito. Kabilang sa mga sabik na naghihintay sa pagdating ng mga makisig na sasakyang ito ay si Kapitan Miguel Santos, isang batikang opisyal ng hukbong dagat na ang dedikasyon sa pagtatanggol ng kanyang bansa ay walang hangganan. Para kay Captain Santos, ang HCC Negatibo 3000, 100 corvette variant ay kumakatawan sa higit pa sa isang teknolohikal na kahanga-hangang kinatawan nito ang kulminasyon ng mga taon ng dedikasyon, sakripisyo, at hindi natitinag na pagpapasya. Habang sinisimula ng araw ang pag-akyat nito sa loob ng Maynila, na naghahagis ng gininto ang sinag nito sa mataong daungan, si Kapitan Santos ay nakatayo sa kubyerta ng kanyang punong barko, ang BRP Raja Humabon, ang kanyang tingin ay nakatutok sa abot tanaw. Ang tunog ng isang malayong busina ay bumasag sa kalmado ng umaga, hudyat ng pagdating ng mga barkong pinakahihintay. Sa isang pakiramdam ng pag-asa na dumadaloy sa kanyang mga ugat, pinanood ni Kapitan Santos ang HCC Negatibo 3000, 100 corvette variant na lumabas mula sa abot tanaw, ang makinis na silweta nito na tumatago sa tubig na may layuning biyaya. Habang ang mga sasakyang pandagat ay lumilipad sa daungan, isang alon ng pananabik ang dumaan sa mga nagtitipon na tao, na humahalo sa maalat na simoy ng hangin na nagdadala ng pangako ng mga bagong simula. Kabilang sa mga nanonood ay nakatayo si Lieutenant Sofia Reyes, isang batang opisyal ng hukbong dagat na ang mga mata ay kumikinang sa pagmamalaki nang makita ang HCC Negatibo 3000, 100 corvette variant na isang testamento sa pangako ng kanyang bansa sa maritime security. Nang may katumpakan at kadalubhasaan, ang HCC Negatibo 3000, 100 corvette variant ay ginabayan sa pwesto nito, kung saan nakatayo ito bilang isang sentinel laban sa backdrop ng skyline ng Maynila. Para kay Kapitan Santos at sa kanyang mga tauhan, ito ay isang sandali ng tagumpay, simbolo ng kahandaan ng hukbong dagat ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanilang katubigan laban sa anumang banta na nangahas na manghimasok sa kanyang soberanya. Sa mga sumunod na araw, pinangasiwaan ni Kapitan Santos ang mahigpit na pagsasanay ng kanyang mga tripulante. Tinitiyak na handa silang gamitin ang buong kakayahan ng kanilang bagong sasakyang dagat. Mula sa makabagong sistema ng nabigasyon hanggang sa makabagong armas, ang bawat aspeto ng HCC Negatibo 3000, 100 corvette variant ay masinsinang idinisenyo upang matiyak ang pinakamataas na bisa sa harap ng kahirapan. Gayunpaman, sa gitna ng pananabik sa unang paglalayag, isang anino ang bumungad sa abot tanaw, isang serye ng hindi otorisadong paglusob sa karagatan ng Pilipinas, na inayos ng mga dayuhang aktor na may masamang intensyon. Sa isang pakiramdam ng pangangailangan ng madaliang pagkilos, inutusan ni Kapitan Santos ang kanyang mga tauhan na maghanda para sa pagkilos, ang kanilang pagpapasya ay hindi natitinag sa harap ng kahirapan. Sa paglalayag ng HCC Negatibo 3000, 100 corvette variant sa malawak na kalawakan ng South China Sea, ang makinis nitong silweta na humahampas sa mga alon na may kahulugan ng layunin, alam ni Kapitan Santos na tumayo sila bilang mga tagapag-alaga ng soberanya ng bansa bilang isang tanglaw ng pag-asa sa gitna ng patuloy na nagbabagong tides ng kawalan ng katiyakan. Sa panahon ng isang naturang patrol na ang HCC Negatibo 3000, 100 corvette variant,
ay nakatanggap ng distress signal mula sa isang kalapit na sisidlan ng pangingisda na isang pagkilos ng pamimirata, na ginawa ng isang grupo ng mga oportunistikong kriminal na naglalayong pagsamantalahan ang kahinaan ng mga tumawid sa karagatan. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Kapitan Santos ang kanyang mga tauhan na kumilos. Ang kanilang determinasyon ay hindi natitinag sa harap ng panganib. Sa katumpakan at kadalubhasaan, ang HEC Negatibo 3,100 Corvette variant ay sumara sa pirate vessel. Ang advanced na sandata nito ay nakahanda upang i-neutralize ang banta sa surgical precision. Gayunpaman, bago gumawa ng anumang karagdagang aksyon, isang tinig ang dumagundong sa radyo ng isang pagsusumamo para sa awa, isang sigaw para sa pagtubos sa gitna ng bagyo ng kaguluhan. Sa isang testamento ng habag na nangingibabaw sa pananalakay, ipinaabot ni Kapitan Santos ang kamay ng pagpapatawad sa mga pirata, na nag-aalok sa kanila ng pagkakataong sumuko at harapin ang hustisya para sa kanilang mga krimen. Sa isang sandali ng kalinawan, inilapag ng mga pirata ang kanilang mga sandata. Ang kanilang pagsuway ay natunaw sa harap ng napakatinding pagsubok. Habang ang araw ay lumulubog sa ilalim ng abot tanaw, naglalagay ng tapiserya ng mga kulay sa kalangitan, si Kapitan Santos ay nakatayo sa deck ng HEC Negatibo 3,100 Corvette variant. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga bituin na kumikinang na parang mga diamante sa kalangitan sa gabi. Ito ay isang paalala ng kalawakan ng karagatan na nag-abot sa kanilang harapan ng isang kanbas kung saan iuupit ng hukbong dagat ng Pilipinas ang kanyang pamana ng katapangan, katatagan, at hindi natitinag na determinasyon. Habang ang araw ay lumulubog sa ilalim ng abot tanaw, naglalagay ng tapiserya ng mga kulay sa kalangitan, si Kapitan Santos ay nakatayo sa deck ng HEC Negatibo 3,100 Corvette variant. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga bituin na kumikinang na parang mga diamante sa kalangitan sa gabi. Ito ay isang paalala ng kalawakan ng karagatan na nag-abot sa kanilang harapan ng isang kanbas kung saan iuupit ng hukbong dagat ng Pilipinas ang kanyang pamana ng katapangan, katatagan, at hindi natitinag na determinasyon.